Ganun din yung mga OFW natin na gustong-gusto ng mag-for good. Sa tingin ko, ito yung isa sa mga negosyo na pwede nyong subukan. Dahil sabi ko nga, mula sa kahit na sa kaapu-apuhan ng mga apo natin, ang itlog na negosyo ay hindi mawawala. Dahil ang tao patuloy nakakain yan ng itlog. Ayun. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoong mga hinday, kaway-kaway! Yan, sa araw po na to, andito po ako sa Kalasyaw, Pangasinan, at kasama ko po si Cap Sydney Lumboy. Kaway-kaway tayo, Cap. Hello po. At ngayon pong episode na to ay napakaganda dahil pag-uusapan po natin paano naging successful ang dating tambay, isang palaboy, talagang certified palaboy sa Dagupan. At ngayon po, very successful. Kung nakita niyo po yung mga sa likod natin, ayun po yung mga property ni Cap Sydney, natin. mga alaga, no? So, Cap, pwede mo ba kaming bigyan ng mga knowledge or yung mga experiences mo sa life kung bakit naging ganito yung buhay natin, naging success from palaboy? Oo. Parang Literal na palaboy tayo, literal na tambay Kasi 11 years old ako, naulila ako sa ama. And then grade 5 pa lang ako noon. So nung namatay yung daddy ko, pinaalaga kami or pinatira kami sa bahay ng lolo ko. Father ng father ko. And then nung andun kami, na-experience namin yung sobrang hirap sa buhay. Andyan yung kung alam niyo po yung kwento ni Cinderella at ni Cedric, yung si Cedric ang munting prinsipe. So ganun yung mga na-experience natin, ang hirap. Andyan yung magbabantay ka ng bahay ng auntie ko, sasarado yung kanilang bahay at doon kami mananatili sa kanilang garahe habang sila ay wala doon sa bahay. And then pag uwi nila, bubuksan yung bahay, kami yung maglilinis ng CR. Ayan. So, and then pag pauwi kami from bahay ng auntie ko papunta doon sa bahay ng lolo ko, minsan nilalakad na lang namin kasi yung pamasahe na binibigay nila sa amin ay very minimum. Kaya lang minimum, tapos may dala ka pang mga tubig na nataon kasi yun nung 1990 yung malakas na lindol. So mag-iigib kami sa isang pumping station. And then yun, kapag marami kang dalang yung galon, yung vinegar, 1 gallon, pag may dala kang tag-apat kami nung kapatid ko, so ayaw kang isakay ng tricycle kapag minimum yung pamasahe. So yun yung mga hirap namin. And then magbabantay kami ng pwesto kasi meron silang dry goods, meron din silang tindahan ng yung mga kaing, sagwan, mga kalan, ganyan. So sa murang edad pa lang natuto na kami sa na-experience na namin yung hirap talaga ng buhay. So yun siguro yung nagtulak sa akin, kaya kailangan kong pagbutihin sa buhay. Nang sa ganun ay sa pagtanda ko ay maging successful ako. Pero bago ko ginawa yon, syempre marami pa tayong mga pinagdaanan. From 11 years old, gumraduate tayo ng high school. So nung mga time na yon, baon namin sa high school ay 5 piso daily. Naglalakad-lakad lang kami from bahay to school. And then yung may pinsan kami, ang baon naman nila ay tag 100 pesos. So yung mga ganun, naisip ko na bakit ganito, sobrang hirap ng buhay, ganyan. So yung mga ganun, mabuti na lang natin siya, nagamit natin siya into a positive way. Ginawa namin siyang inspirasyon para pagbutihin namin. So ayun, hanggang sa nakapag-umpisa tayo sa negosyo. Pero ganun na naman, bago tayo makapag-umpisa sa negosyo, yun nga, yung sa sobrang hirap ng buhay, dumating na lang yung time na parang nawalan na ako ng pag-asa. So literal na yung intro nyo na ako ay naging tambay, literal, palaboy. So pagising ko ng umaga, iikot-ikot na ako, tatambay-tambay saan mang sulok ng Dagupan. So ganun yung ginagawa ko siguro for 3 years.
So doon naman ang advantage naman ng pagiging tambay ko, doon ko nakita yung iba't ibang ano ng buhay. Na obserbahan ko yung mga iba't ibang tao. So doon ko rin nalaman na bakit may mayaman, may mahirap. So kumbaga naging bukas yung isipan ko sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ng chance na pag-umpisa tayo sa ang unang-una nating negosyo na livestock ay yung pag-aalaga ng pugo. Yun. And then after ng pugo, nagpatayo tayo ng poultry house, pang-contract growing, yung broiler naman siya. Ganito. Hindi po yung Iba ganito pa. yung housing, pero ang inaalagaan natin ay yung pang-meat type. Meat type. Yung kung tawagin ay 45 days. Mhm. But lately, ngayon kasi 28 days, as early as 28 days, Harvest. ina-harvest na. So yun, nagnegosyo tayo ng ganon. Contract growing, ang capital ko ay magpatayo ng housing. And then yung mga integrator, yung mga kumpanya, sila na yung magbibigay ng sisiw, feeds, gamot. And then ang trabaho ko na lang is parang babysitter. Aalagaan ko yung sisiw nila hanggang sa ito ay ma-harvest. And then kapag hinarvest, i-base nila yung kita ko based sa performance ng manok. So ganun yung negosyo natin for 12 years. Kaya lang yung pinampatayo ko nung dalawa yung pinatayo kong housing, yung pinampatayo ko dun sa isa, dahil napasubo na ako, inutang-utang ko na lang siya sa lending. Dahil nga nung una, I was expecting na yung title ng property na pagtatayuan ko, which is sa lolo ko nung mga time na yun, ay kaya kong i-loan. Kasi binigyan naman niya ako ng SPA. But unfortunately, nung ilo-loan ko na siya sa bangko, after 3 days, tumawag sa akin yung kaibigan kong may-ari ng bangko na, Sydney, hindi kita pwedeng mapautang dahil yung title mo ay walang office file sa Register of Deeds. Nawawala daw. So, kailangang ipa-reconstitute muna para pag na-reconstitute, gagawan ka ng bagong copy and then that's the time na pwede kitang pautangin. Very challenging sa na-receive ko kay Kap na knowledge is yung paano ka mag-uumpisa kung wala kang pera. Oo, So, tama. ang na-share na knowledge ni Kap, sasabihin ko sa inyo parang brief and concise lang. Needed mo magkaroon ng Checking account. Yan, checking account. So, sige, ikwento natin. Bigyan ko kayo ng isang example. So, sabi ko, nakikita ko dun sa bahay ng breeder ng pugo dati na kaibigan ko na pag nagpababa siya ng feeds, sako-sako, ilang sako yung binaba? Sabi niya 100. Sabi ko, paano yun? Kinakash mo ba yan? Hindi, inuutang ko. Paano nyo inuutang? Basta mag-issue lang ako ng cheque. So kung ganun, ibig sabihin, pag may cheque ako, makakautang na rin ba ako kung ganun? So sabi niya, oo. So, nag-isip ako kung paano ako makapag-open ng checking account. Kaya pumunta ako sa PCI Bank pa nun, may pinsan ako doon. So nag-inquire ako, sabi 5,000 pesos daw yung initial deposit para magkaroon ako ng checking account. And then, kailangan ko ng 2 ID. So, sabi ko, balik na lang ako the following day. Kasi nga, sabi ko wala akong dalang ID. Pero ang totoo, wala akong pera. So, the following day, bumalik ako, nag-open ako 5,500 pesos. Pagka-open ko ng 5,500, nagkaroon ako ng checkbook kaagad. Pag uwi ko, at totoo lang, yung 5,500, yung 5,000 doon, inutang ko lang sa kapitbahay namin na nagbibigas. At ngayon lang ko to sasabihin, si Kuya Rohel yun. yan, salamat. Oo, thank you. Nangutang ako sa kanya ng 5,000. Kaya lang nung ibabalik ko na, sabi ko, pwede bang isyuhan kita ng cheque na dated? Ayun. So ini-issue ko yung 5,000 na inutang ko sa kanya dated. So sabi niya okay lang, Sydney, kasi i-deposit ko lang naman yan, pambabayad ko rin. So imagine, yung 5,500 ko, nagkaroon ako ng cheque, winidraw yung 5,000, 500 na lang yung natira. Kaya lang, sabi ko sa isip ko, alam ko naman na 5 months bago mag-close yung checking account ko. Kasi nga, pag nag-below maintaining balance ka ng mga time na yon, 100 pesos yung i-deduct sa account mo. Bawat buwan. Bawat buwan. So, at least, 5 months siya bago magsara, pero may checking na ako. So, meron na akong power para umutang. Ayun. So, nag-start akong umutang ng 20 na sako. Issuean ko siya ng 1 week. Nung nag-good yun, nabayaran ko.
humirit ako ng 30, 50, hanggang ang terms ko na naging 1 month na. So, yun yung time na natuto na ako na magpaikot ng pera. Ayan. So, yun yung ano natin, isa sa mga Strategy. experience na ano natin na hindi ko makakalimutan. Kasi nga, tunay talaga na nung nag-umpisa ako ay wala akong maski piso. Puro ano lang, utang lang. So yung mga totoong Inday, no? Very challenging talaga pag nag-umpisa ka ng klaseng business. Lalo na si Cap, dahil nga certified palaboy siya, certified tambay siya. So siyempre wala mang pagpautang sa'yo. Halimbawa, wala ka pang pangalan, wala ka pang na-stand up na name mo na pwede po utangin mo ko. Pero pag kilala ka na, sabi po utangin mo ko, magkano? May mga ganun Oo. Pero Sila pa yung mag-aalok sa'yo. Oo, kasi kilala ka na, tsaka may name ka na sa industry. So, yun sa mga sekreto at diskarte, sana na pagtuunan nyo ng pansin, ganun ang gagawin nyo para makapagkuha kayo ng checking account. Checking account, ano. Tapos, yun ginamit mo dun sa pag-utang ng mga feeds. Oo, at doon nag-umpisa din yun pag-grow mo. Oo, doon na rin nag-umpisa. So, tama yung sabi nyo, minsan kasi hindi sila makapaniwala na paano yan imposible naman yan. May mga ganun Pero at least nagkwento tayo ng ganun para alam talaga nila, malaman nila na ganun tayo nagsimula. Tama. So, at number 1 din naman po ay yung wag nating sisirain yung tiwala. Tama. Yung credibility natin. Tama. So yun, sa mga pinaka-importanting bagay, no? Kasi you only live once, no? Kaya dapat makalagaan mo yung pangalan mo. At saka kung magkakaroon ka ng mga chance na ganun, protect, no? Oo. At saka pahalagahan mo. Pahalagahan. Ayan. Protektahan mo. Alagaan mo dahil siyempre pag nasira yan, wala ka na. Ayun. Tama. So yun, Kap, after dun, Kap, nagkaroon ka na ng tuloy-tuloy na pagsasucess dahil dun sa pagpupogo at saka nag-grow na. Sabi mo kanina, Kap, yung pag-start mo ng Pogo, maganda yung Pogo business, yung mga itlog-itlog. At saka nakita mo yung yung pag-start mo ng mga sisiw. Oo, nung after ko habang nagpupugo ako, yun nga, sinubukan ko rin yung mag-ahente ng sisiw ng broiler. Yung kitaan ko doon, nakaipon ako ng kapital, puhunan para mag-umpisa doon sa pagpapagawa ng poultry house ko na 2. Dahil nag-apply ako sa contract growing para ako ay mag-alaga ng broiler. Pag sinabi po nating contract growing para sa kaalaman ng karamihan, ito yung ipupuhunan mo yung housing lang and then ibibigay ni company yung sisiw, feeds, gamot. Mag-aalaga ka lang ng manok nila and then kapag hinarvest, ibibase yung harvest mo base sa kung paano kaganda yung pinang-alaga mo sa manok nila. So, nakapag-ano tayo. Kaya lang, nung mga time na yon, yung industry pala ng broiler, from conventional, ganito po yung conventional na poultry house sa atin, from conventional na ganito, papunta na siya sa tunnel ventilation. So, yung kita, sobrang nipis na, dahil yung magandang kita ay binigay sa mga naka-tunnel ventilation. Medyo advanced na kasi yun. Oo, pa-advance na sila. Kaya yung kita ko malit lang at doon tayo naka-experience nung uutang tayo para pangtapal sa kabila, ganun. Pag nabibigatan na to, utang ka sa kabila, pambayad mo dito para mapunta naman dito, ganun. So ang hirap nung pinagdaanan natin. Ayun. 8 taon yun. Bago naging bago ulit natin na-discover sa pamamagitan ng isang customer sa restaurant yung negosyong ito. So nag-start tayo ng 2,000 heads sisiw. Ginamit ko yung experience ko, yung knowledge ko sa pag-aalaga ng broiler. So nag-alaga ako nito, sumubok ako 2,000 heads. And then nung 15 weeks na siya, namasyal yung ahente doon. Nakita niya na magaganda yung alaga ko. So nung sabi niya, gusto mo bang ibenta? Kasi ang galing mo sir gaganda ng manok mo. Doon nag-umpisa? Doon nag-umpisa. So sabi ko hindi ko ibebenta kasi nga pag binenta ko, ang kailangan ko kasi yung daily income. Pag nangitlog yan, may daily akong tatanggapin. So ang sabi niya, sige, i-keep mo na lang yan, pero kung gusto mo, mag-grow ulit tayo ng panibago.
and then ibenta natin as RTL. Yun. So the rest is history. Uh-huh. Kaya tayo napasok sa ganitong pagbebenta ng RTL, and then yaman na rin lang na may RTL tayo na benta, gumawa na rin tayo ng mga battery cages. Yun. So pinag-aralan natin yung construction ng poultry. Ayan. So mga totoo mga Inday, si Cap Sidney, yung ano nila dito talaga is nag-co-construct sila ng ganitong klaseng building, at saka yung business is continuous kasi nagbebenta rin sila ng RTL, tuloy-tuloy yung pag-produce nila every month. Saan yung pinakamalayo na puntahan nyo ng business nyo, Cap? Yung pinakamalay dyan sa may Leyte, sa may Samar. Sa may Maasin, Leyte. Uy, sa Samar naman sa Burungan. Burungan, layo Samar. naman, Tawid dagat po yun. Tawid dagat. Tama. Tinawid sa dagat yung mga manok natin. Ayun. So mga totoo mga Inday, sa mga gusto, sa mga interested, sa mga OFW natin na nagdalawang isip o yung may mga kapital na hindi nyo alam kung saan kayo business na mapupunta, baka makonsider nyo yung line of business na ganito, yung business ng egg business, no? Sa layers, no? Para everyday, yun nga yung concept ni Kape, yun yung pinaka gusto kong point na everyday dapat may kita tayo. So yun yung kaya ginawa itong business na to. Meron siyang RTL at meron din siyang mga layers. No? So tuloy-tuloy yung kanilang pagpo-produce every month, no? Daily yung income natin. Daily ang income. Let's say isa kang government employee, meron kang ganitong maski 96 heads lang. So di ba dati yung lahat ng kita mo, yun yung ginagamit mo sa para mabuhay, daily expenses. Ngayon pag may ganito ka na, kahit paano may katuwang ka na. So kumbaga, dati-rati isa lang yung kabayo mo. Kabayo mo yung sarili mo para kumita ka, di ba? Pero pag nagkaroon ka ng ganitong negosyo, nagkakaroon ka ng another kabayo na yung kita, pwede mong i-save yun. And then yung kita mo naman dito sa trabaho mo, yun yung pang daily expenses mo. Vice versa. Ngayon, sa ganung paraan, may katulungan ka, medyo makakaluwag-luwag ka sa buhay. Tama yun. So yun yung mga ganun dapat yung mga mindset nyo mga totoo mga Inday, kasi mahirap talaga pag walang kita. So pagka employee ka naman, importante may extra income ka. Huwag ka mag-focus dun sa one income lang. Kasi pagka nawala yung isa, wala ka na din. Lalo na sa Pilipinas, no work, no pay tayo dito. Kung sa ibang bansa, kung kahit di ka nagtrabaho, may sweldo ka pa rin. Pero dito kasi sa atin iba. So sana po natutunan niyo yung ganong klaseng diskarte. At si Cap talagang saludo ko sa iyo, Cap. From Scott Chess talaga, no? From rags to riches ang nangyari kay Cap, kasi certified palaboy, certified tambay, pero nagsikap sa buhay para maging successful at ma-achieve niya itong klaseng life niya, no, na nabigay niya sa family niya na maging nung simpleng buhay pero medyo marangya, ganun Cap. Naman yan, importante magsipag tayo, magsikap. Tsaka yung number one din dyan, yung diskarte. Tama. Thing will follow Siyempre pag gumanda yung negosyo mo, gumanda yung kita mo, susunod-sunod din yan. Medyo makakaluwag-luwag ka na rin sa buhay. Basta importante, trabaho lang ng trabaho. So yan, sa mga gusto mag-visit ka, pwede kayo pumunta sa Sydney's Seafoods Restaurant doon sa Divinisha, Dagupan. At saka message lang sila sa ating FB page, Mang Mugs FB page. At saka sa YouTube. Sa YouTube. Yun, i-follow nyo po siya may page po kasi sila, Mang Mugs. At saka sa Facebook, YouTube, ganun. Meron tayong tutorial regarding sa pag-aalaga ng ganitong klaseng pipe logging manok. Ayun. So, Kap, pwede ba tayo mag-visit doon? Pwede. Tayo? May mga advices ka ba, Kap, sa mga naniniwala sa advocacy mo, sa mga future plans mo? Ano ba pwede mo ma-advise sa mga young generation natin, young farmers natin? Well, yung ang maipapayo ko lang, number one talaga sa panahon ngayon, kailangan meron tayong pinagkakakitaan. Number one dyan na makakapagpaangat sa ating buhay ay yung magnegosyo tayo. At isa sa mga nakikita kong magandang negosyo ay itong pipe logging manok. Kasi unang-una, pwede natin siyang alagaan dyan lang sa gilid o likod ng bahay natin. So para lang tayong naghahabi lang, at the same time kumikita tayo. At alam naman natin na kapag kumita tayo, kahit papano
malaki rin yung maitutulong niya sa atin. Yan. So, ganun din yung mga OFW natin na gustong-gusto ng mag-for good. Sa tingin ko, ito yung isa sa mga negosyo na pwede nyong subukan. Dahil sabi ko nga, mula sa kahit nasa kapu-apuhan ng mga apo natin, ang itlog na negosyo ay hindi mawawala. Tama. Dahil ang tao, patuloy nakakain yan ng itlog. Ayun, ako favorite itlog eh. Yan. Sarap yung itlog yan. Tsaka, Kap, maraming salamat sa iyo, Kap. Ganon din po ako, nagpapasalamat po ako dahil napasyalan niyo po kami rito. Opo. All the way from South Cotabato pa. Ayan. Ayan, to Pangasinan. So, thank you po. At saka at least na-meet ko kayo in person. Kasi sa ano ko lang kayo nakikita dati. Sa video. Sa video. Tagal na pala kayo. Matagal Sila pala na. mga first subscribers Oo. namin. Followers, no? So, sana po kami, marami din kaming matulungan at pa-inspired, no? Kagaya ngayon, ang episode na to ay para kay Kap, no? Dahil talagang nakakabilib, no? Nakakatuwa at nakaka-inspired. Dahil yun nga ang story, no? So, from rag to riches na story. Panoorin niyo po yung past video namin kasi may nagawa na kami na video. Pinuntahan namin yung ano nila, yung restaurant nila. Doon nagpunta kami sa ano nila, sa ibang mga farms pa. At sa mga advocacy ni Kap kasi ongoing nasa posisyon kasi si Kap ngayon sa barangay nila. Opo, Siya yung kapitan. So, may mga nagawa na siya sa ano nila sa barangay. So, Kap, itutuloy mo lang yung Kap. Oo, itutuloy natin yung mga pagbabago na yan. Yun. Mahirap pero kakayanin natin. Tama, no? So, yan. So, doon tayo sa mga bagong pagbabago. Ayan, so maraming salamat sa inyo matutumayin dahil maraming salamat ulit, Kap. At please don't forget to subscribe yung Mang Mags sa YouTube at saka sa Facebook. At Pinoy Palaboy. Ayan, maraming salamat at tandaan nyo po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang bansa, naikot na po namin at iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques. Pag sinunod nyo po yung diskarte nila, sigurado po, yun din ang magiging resulta. At mula yan dito sa Kalasyaw, Pangasinan, maraming salamat sa inyo. Happy farming, kaway-kaway. Yan, punta tayo sa taas. God bless. Thank Yan, you. God bless po. Kap. Thank you.